Magandang gabi mga kaibigan, sa lahat ng mga subscriber ko. Shout out sa inyo. Salamat at kayo ay lagi nyo pinapanood ang aking mga video. At doon naman sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, ano naman pwede kayong mag-subscribe. Pakit ng subscribe button, pati na rin yung notification bell, at i-click nyo yung all para updated kayo sa mga i-update yung video. Ngayon nga pala mga kaibigan ay nandito yung 20 piso kasi nag-update ang numista. Nag-update sila at ang update nila ito, nagbago ang ano nila, nagbago ang update. Ito yung bagong update nila. Ang 2019 na common ay 30% pa rin, pati ang almost uncirculated 22 pesos, 190 ang uncirculated. Ang 2019 na H2 3% pa rin. Yan pa rin yung sinasabing hard to find. Hindi rin nagbago yung 2020 na H1. Uncirculated pa rin yung 120. Ang nagbago yung high mint mark na H2. Ito ay dating 9%. Ngayon 8% na lang. Paano kaya nangyari yun? Nawala yung 1%. Ano kaya nangyari? Bakit naging 8% na lang yan? Tsaka ang low mint mark 10% lang yan dati na 2020. Ngayon 11% na. Ibig sabihin dumami, pero kumunti naman yung high mint mark. Kaya paano kaya nakukuha ng numista itong ganitong percentage? Anong klaseng survey kaya yung ginagawa nila? Pero naman dito sa age 3 na 2020 meron siyang extra fine at almost uncirculated na 64 parehas, at tumaas ang uncirculated niya. Yan eh, dati yan ay 120 lang eh, ngayon 130 na. Kaya ako nagtabi na ako ng dalawa uncirculated. Ang ganda ng pagkakunis kasi niya, kaya tinabi ko na siya, nilagay ko na siya sa cube para fresh na fresh pa rin siya. At saka ang H4 na 2020 hindi rin nagbago, 3% pa rin siya. Pero sa H3 na 2020 ang nagbago lang ay ang uncirculated price, naging 130, dati na 120. Pero ang percentage niya ganun pa rin. Pero pinagtakahan ko lang talaga yung high mint mark, 9% yan eh, pero ngayon 8% na lang. At saka
Kayo ba ay mga kaibigan, kayo ba ay napapasyal sa carousel? Sa carousel, maraming nakapost doon na kagaya nito. Hindi pala. Ito ata yung isa. Ito, yung lagpas kwelyo. Iba-ibang presyo eh. May 500, may 1,020, may 1,500. At ang pinakamalaking presyo niya doon sa carousel ay 10,000. Ang pinakamababa niya ay 500. Hindi ko alam kung bakit ganon. Tsaka ito naman talaga ang ang lagpas kwelyo. Marami naman talaga siyang error. Kasi maraming tinuturong error yung mga nagpo-post doon. Nagbibenta ng kanilang coins. Lalo na dito sa itong circle niya ayan lumagpas naman talaga. Tsaka dito sa likod lagpas din, pero itong aking hawak may lagpas dito sa kabila. Yung iba naman isang buo, hindi lang kalahati. Itong aking kalahati lang yun, mga 3/4 nga lang, kasi hanggang dito lang yun. Tsaka meron din akong error coin. Umangat si Manuel Rojas nakaangat siya hindi siya lagpas kwelyo pero umangat siya. Tumikit lalo yung ulo niya dyan sa yung buhok niya sa Republika. Nakaangat siya hindi siya lagpas kwelyo pero umangat siya. Pero yung circumference din niya bago din, bumaon na nakaangat. Ayan ayan mga kaibigan nakaangat siya hindi lumagpas yung kwelyo niya pero umangat ang ulo niya at ang kalahati ng kanyang braso. Pero kahit umangat siya, nakalahati pa rin naman yung Q. Nagkaroon pa rin ng damage yung Q. Ayan sa Quezon half pa rin siya. Hindi ko alam kung anong ginawa dito. Ang likod niya ganun din. Ayan may lagpas din siya sa round niya ito. Ayan dito sa kabila naman halos aangat na yung pinaka stainless steel niya Hindi ko alam kung anong error to, o double die o double punch. Hindi ko maintindihan kung anong error to, pero may lagpas konting kwelyo din siya sana. Pero pagdating dito, ayan ayan, kaangat talaga siya Tapos yung ulo niya sasayad na sa yung buhok niya sa Republika.
Tsaka may konting melt dye din siya, oh. Yung gilid niya. Paangat din siya. Ito yung error coin ng malupit na error coin ng 2020. Tsaka nga pala mga kaibigan, yung aking dating pinakita sa inyong 10 cent tsaka 5 cents, nahiwalay ko na. Napakaswerte ko. Meron akong error na nakita. Ayan, oh. Yung 5 centimo. Ang ganda ng pagka-error talaga. Kitang-kita mong error yan. Melt error. So, pati dito. Ito yung pinakamalaki, oh. Tsaka ito, oh. Tsaka ito, meron din dito, oh, maliit-liit lang. Kayong likod, ayan. Melt error talaga. Tsaka ito, milk yan. Talagang milk error siya. May nakita rin ako sa carousel yung nakapost. Kasi 5,000 yung presyo niya. So, pasensya na kayo kasi wala akong ano. Yan yung nakaput sa carousel. Year 2020, year 2002 naman. Ang presyo niya dyan, ito, 5,000. At saka ang seller ay si Jory Arenas. Yan yung seller. 2 months ago pa. Tapos ganda naman kasi mostly responsive daw. Tsaka verified siya. Ay, verified. Yan yung coins niya. Mga kaibigan, yun yung coins niya. Pag pinus ko kaya ito, may bibili kaya nito, mga kaibigan. Ito palang high mint mark, naging ano siya, ang dating 8% dating 9% naging 8% na lang ngayon. At kaya ano nangyari? Bakit imbis na tumaas, lalong bumaba pa? Tapos may nakita akong vlogger, ang dami niyang high mint mark. Ewan ko lang kung puro high mint mark na talaga yun, kasi yun ang sabi niya, puro high mint mark daw. Ito na yung aking 2019 na itong isa ay binili ko. Itong isa naman nahan ko. Ang gaganda rin nila, oh. Nasa almost uncirculated din ang face niya. Ang likod, oh. Pero ito talagang tinabi ko na to.
uncirculated talaga to. Kasi nang dumapo sa kamay ko to, binalot ko agad ng tissue to eh. Ano, napakagandang coins. Mga kaibigan, baka naman pwede nyo akong ma-subscribe o press ng notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. At kung gusto nyo mag-comment, mag-comment na rin kayo kung ano ang gusto nyo sabihin, at sasagutin ko yan sa mga comment nyo. Yan na muna mga kaibigan. Maraming salamat.